on pertussis, no, nakakalungkot because it is supposed to be a preventable disease. Nung panahon na wala pang bakuna against Bordetella pertussis, marami talaga ang batang namamatay sa whooping cough, lalo na yung mga 1-month-old up to around 6 years. Ito kasing critical period na yung bata hindi pa mature yung kanyang immunity. Now, dahil may bakuna na binibigay, kasama yan dun sa diphtheria, pertussis, tetanus, DPT, 3 doses yan. Or, minsan sinasama na siya sa 5-in-1, minsan dun sa 6-in-1, no, yung pentavalent vaccine na 5-in-1. Ang binibigay yan in 3 doses kasi nga expected na magkaroon ng mga pertussis na infection kapag kulang ang bakuna. Kapag ikaw naman ay nahawa at ikaw ay bakunado, kaya mo siyang labanan. So, hindi siya nakakamatay. Unfortunately, nagkaroon tayo ng vaccine scare. No? Specifically, I believe the Department of Health has to address the elephant in the room. Kasi lahat itong, kung matitingnan nyo, nagkaroon tayo ng polio outbreak. Nagkaroon ng measles outbreak. Ngayon, pertussis outbreak. And maybe, if you compute, kasi usually 25 years yan. So if you put 2017, plus 25 years, that's 2042. So by year 2042, I hope we won't have an outbreak of hepatocellular carcinoma or liver cancer dahil yung mga natatamaan ng hepatitis B ay hindi bakunado. So, ang daming balita na lumalabas sa pertussis, pero siguro dapat rin nating tingnan at dapat rin nating tanungin, bakit ba ito nangyari? Bakit sa buong mundo, sa Pilipinas lang nagkaroon ng pertussis outbreak? At bakit yung polio bumalik? Bakit noong mga nakaraang taon grabe ang mga namamatay sa measles? This is all because of vaccine hesitancy. No? My apologies, but I call it actually the Duque and Ubial legacy. Dahil nung kapanahonan na sila'y nasa Department of Health at hindi nila pinigilan na magkaroon ng spread ng maraming fake news. Yung nagkaroon ng mga alegasyon na nakakamatay yung dengue vaccine. Doctors and experts warned several times that if you demonize a certain vaccine, kasi ganyan din ang nangyari sa Pakistan, ganyan din ang nangyari sa buong mundo nung sa Amerika ay nagkaroon ng alleged campaign on measles and autism. At nakita naman, natanggalan ng lisensya yung doktor na gumawa-gawa ng kwento na yon, kasama na yung mga abogado na kasabwat ng doktor. Yung sa Pakistan din, yung nagkaroon ng parang in the guise of vaccination, pero iba ang ginawa, natamaan rin. So nagkaroon ng polio outbreak at nag-spread ngayon dun sa mga areas at mga bansa na mababa ang vaccination coverage. Now, in the Philippines, the huge vaccine hesitancy happened because the department during that time, or the leadership of those of the Department of Health during that time, the Duque and Ubial legacy led to a strong reduction of vaccination. Kaya bakit ito pinag-uusapan? Dapat kasi maintindihan natin ito kasi itong mga nangyayari during the current administration is actually an offshoot of some mistakes committed during the previous administration. So, syempre, kapag dinimonize mo yung isang bakuna at yung mga peking eksperto ay mamamayagpag, mako-confuse yung tao. From a 98% vaccine coverage, bumagsak to around 30 or 32%. Kasama dyan, bumagsak yung coverage ng polio, measles, mumps, rubella. Kaya ito, kaakibat nito yung pertussis. So, this is not an ordinary thing kasi buhay dito ang pinag-uusapan. Ngayon, kasama dun sa bumagsak ay ang vaccination ng hepatitis B. Kasi kasama yan dun sa mga bakuna na binibigay ng gobyerno. Ano ang consequence nito? Dun sa mga batang hindi na bakunahan at nahawa ng hepatitis B, kasi marami naman ang may hepa ngayon,
25 years, when they reach, let's say, pagdating ng 2042 to 2045, posibleng magkaroon ng maraming liver cancer or hepatocellular carcinoma sa Pilipinas dahil sa mga unvaccinated children against HEPA. So, itong pertussis, nangyayari ito dahil maraming hindi nagpabakuna, and also as an offshoot, yung mga experts na totoo ay nalunod ang boses. No, kasi I believe even it was actually even the former president told us in a meeting and told me personally na dapat pahintuin na si Secretary Duque that time because he was giving allegations. Ngayon nga yung nagko-contribute sa vaccine hesitancy at yun yung may mga sinabi siyang mga bagay-bagay, no. But then moving forward, there was also a problem on proper planning. Kasi ang daming mga sakit, okay, dun sa mga ayaw maniwala, walang problema yon, we can respect them. Pero yung mga gusto namang mabakunahan, tapos wala namang pambili sa pribadong sektor, dapat pinuprovide ng gobyerno. So it was not only a problem on vaccine hesitancy, there was also a concurrent problem on planning. Kasi ngayon yung mga tao, yung mga eksperto, kapag nalulunod yung kanilang boses, ang iisipin na lang nila, bahala na si Batman, uunahin ko na lang yung sarili ko. So walang naging maayos na plano, kaya andito tayo ngayon, may mga stock out na mga bakuna, hindi siya available. Kasi ang pertussis, ano ba ang dapat gawin nun? Dapat talaga magkaroon ng catch-up vaccination. Hahabulin mo yung mga hindi na bakunahan para mabakunahan sila. At maski andyan dyan yung pertussis, nakakapanghawa siya, it will not be deadly. Pangalawa, of course, yung early diagnosis at mabigyan ng sapat na gamot itong mga pasyente. But babalik ulit tayo, prevention is a lot better than cure.